Missing sa Bungeros tukoy na ang mga sangkot. Atong ang kinasuhan na ng Department of Justice. Lumabas nitong ika-9 ng Disyembre 2025 ang formal na resolusyon ng Department of Justice, DOJ, na may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban kay Charlie Atong-ang at 24 na pang-individual. Ito'y kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng pagkawala ng mga sabongero at may kasamang mabibigat na paratang. Kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Base sa naglabas na rekomendasyon ng DOJ, makakasuhan sina Ang at ang iba pa ng 10 counts of kidnapping with homicide. Para sa mga biktimang pinaniniwalang pinatay at 16 na counts of kidnapping with serious illegal detention. Para sa mga patuloy na nawawala. Ito ang pinakamalakas at pinaka-formal na hakbang kontra sa mga inakusadong sangkot sa nawawalang sabongero. Isang pagbabagong radikal mula sa mga nakaraang taon ng kontrobersya at pagdududa. Ayon sa mga reklamo at ulat ng mga pamilya, may sunod-sunod na pagkawala ng sabongero o cockfight enthusiasts mula taong 2021 hanggang 2022. Nagmula sa iba't ibang lugar ang mga biktima, Bulacan, Laguna, Metro Manila, Batangas at sila'y huling nakita sa konteksto ng isabong, online sabong o sa mga sabong arenas. Walang ilan sa kanila ang nakabalik. Walang contact, walang bangkay, walang klarong bakas na nagsumbong sa tunay nilang kalagayan. Dahil dito maraming pamilya ang nagsampa ng reklamo, humingi ng hustisya at nagharap ng testimonya bagamat sa loob ng ilang taon, tila walang konkretong resulta o mapatutunayang ebidensya. Hanggang sa lumitaw ang isang susi sa usapin. Ang pangunahing testimonya na nagbukas sa formal na investigasyon ay nagmula kay Julie Dondon Patidongan, isang dating security personnel, na umano'y may direktang kaalaman sa operasyon ng grupo. Ayon sa kanyang pahayag, may sinasabing coordinated abduction o pagdukot ng sabonghero sa iba't ibang insidente noong 2021 hanggang 2022. Ang mga biktima raw ay dinala sa safe houses, inilahad sa kanyang testimonya na may interrogation, at ilan umano ay pinatay, at ang mga labi umano ayon kay Patidongan ay itinapon sa Taal Lake. Dahil dito, nagsagawa ng underwater search ang Philippine Coast Guard, PCG, kasabay ng Forensic at Technical Divers Operations para tuklasin ang posibilidad na may bangkay o skeletal remains na maaaring patunay ng krimen. Ayon sa DOJ, nagsimula ang DNA matching, kinuha ang DNA samples mula sa mga kamag-anak ng nawawala para ikumpara sa anumang makuhang remains. Mula Hulyo 2025 hanggang ngayon, may ilang mahahalagang recoveries at resulta. Nai-recover ang 401 skeletal remains mula sa Taal Lake, mula sa 17 magkakaibang lokasyon ayon sa records ng PCG at PNP Forensic Group. Ayon sa ulat, as of mid noong October 2025, umabot sa 981 bone fragments ang nakuha mula sa lake at 887 dito ang kinumpirmang human origin. Kasabay nito, may nakuhang mga personal effects, mga damit, bag, posibleng gamit ng biktima na isinama sa mga recovery operations upang magsilbing posibleng identifikasyon. Ang mga hakbang na ito, forensic recovery, DNA sampling, at paghahanda ng chain of custody ng mga ebidensya ay itinuturing ng DOJ bilang mahalagang bahagi ng case build-up. Sa mga inihain na reklamo, hindi lamang si Atong-ang ang sangkot. Ayon sa mga dokumento at testimonya, ilang pulis, kabilang sina former high-ranking officers, ang kinilala bilang posibleng sangkot. Kasama rin sa unang reklamo ang isang kilalang personalidad, Gretchen Barreto, bilang bahagi ng grupo umano na may kinalaman sa sabong operations. Gayon din, nagsampa ng sariling counter affidavit si Gretchen Barreto, kasabay ng pagsang-ayon ng kanyang abogado na wala daw silang sapat na batayan at humihiling ng pag-dismiss ng kaso laban sa kanila. Ang DOJ at ng mga kasamang ahensya ay nagtaguyod ng DNA matching program. Kumuha ng DNA samples mula sa mga kamag-anak ng nawawalang sabongero upang maikumpara sa mga nahuling buto o skeletal remains mula sa Taal Lake. Hanggang ngayon, wala pang public announcement ng positibong match. Ibig sabihin, kahit may recovered bones at remains,
hindi pa matiyak na ito nga ang sa mga nawawalang sabongero. Sa isang ulat, sinabi ng PCG na may ilan daw sa mga nahuling remains ang may posibleng charred o nasunog na bahagi na nagpapakita ng complexity ng kaso at nangangailangan ng mas masusing forensic at scientific examination para sa mga pamilya ng mga nawawala at para sa publiko. Ito ang may pinakamalaking pag-asa, hindi na lang reklamo o pahayag. Legal na proseso na ang susunod. Sa kabila ng mga hakbang, may recovery ng remains. May formal na kaso, may pangalan ng akusado, hindi pa tapos ang laban. Ang publiko, media, mga organisasyong panlipunan at pamilya ng biktima, lahat may responsibilidad na panatilihing mulat ang lipunan, bantayan ang proseso, at igiit ang transparency. Ang desisyon ng DOJ para isampa ang kaso laban kay Charlie Atong at iba pa ay isang makasaysayang hakbang. Ito ang pinakamalakas na tugon ng pamahalaan laban sa mga alegasyon ng pagdukot, illegal na detensyon, at posibleng pagpatay sa mga sabongero. Ngunit ang legal na proseso ay mahaba at masalimuot. Maraming ebidensiyang kailangang patunayan. Maraming akusadong magsisilbi bilang depensa at maraming tanong pa ang kailangang masagot. Sa kasalukuyang kalagayan, may pag-asa, may paggalaw, may bukas na pintuan para sa hustisya. Hindi pa tiyak ang resulta, pero isang malinaw na mensahe para sa lahat. Ang karapatan sa buhay, hustisya at katotohanan ay hindi matitinag. Senator Bato de la Rosa, nagtatago na ayaw pahuli sa ICC. Sinabi ng Office of the Ombudsman na may inisyu raw na warrant of arrest ng ICC laban kay Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa mga umano'y extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ayon sa Ombudsman, may base raw siya para ilahad ito publiko dahil sa public interest. Agad naman nagdulot ito ng reaksyon. Sinabi ng Department of Justice, DOJ, at Department of the Interior and Local Government, o DILG, na hindi pa nila natatanggap ang anumang opisyal na warrant o red notice. Ibig sabihin, walang dokumentong natanggap ang gobyerno na nagsasabing talagang may formal na arrest warrant ang ICC para kay De La Rosa. Maging ang mismong ICC ay nagpahayag na hindi nila ma-confirm ang ulat na may warrant para kay De La Rosa. Ayon sa banggit ng opisyal ng korte, ang anumang pahayag ukol sa warrant ay makikita lamang sa kanilang opisyal na channel o press release. Samantala, pinanatili ng Ombudsman at ilang nag-ulat na may copy raw ng warrant mula sa third-party source. Dahil dito ang kalagayan ngayon, ayon sa mga autoridad ay may allegation, ulat na may warrant pero walang opisyal na dokumento. Paniniguro muli ng DOJ ay patuloy nilang vine-verify ang impormasyon. Bilang tugon, humiling si De La Rosa sa Supreme Court of the Philippines ng isang temporary restraining order laban sa anumang implementasyon ng alleged warrant, kasabay ng paghiling na pilitin ng Ombudsman na ilabas ang sinasabing kopya. Ngunit sinabi ng Office of the Solicitor General na walang case or controversy, wala pa raw aktual na warrant or red notice. Kaya tinanggihan ng SC ang kahilingan. Para sa publiko at media, dapat manatiling maingat. Mabuting ituring ang lahat ng ulat bilang pending verification, hindi kumpirmadong katotohanan. Mahalagang tiyakin na anumang susunod na hakbang ay may opisyal na dokumento, red notice, o warrant copy bago ipalabas bilang fact. Huwag papahuli, yan ang payo ni Senator Robin Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa harapan ng ulat na ipinaaresto na rin ito ng International Criminal Court. Sabi ni Padilla hanggang ngayon, wala pa silang komunikasyon kay De La Rosa mula nang umabsent sa sesyon noong Nobyembre 10. Pero bilang dating pulis, tiyakang nag-iingat ito kaya hindi nakikipag-communicate dahil posiblean niyang minomonitor hindi lang ang telephone nito kundi pati ang mga kasamahan sa minority black at mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naiintindihan naman daw ni Senator Erwin Tulfo bakit hindi pa nagpapakita si De La Rosa.